Matapos ang sandaling usapan, inabot na ni Oka ang pera kay Police Inspector Tordillos. Kinuha ko yung pera, inabot ko kay Joel Tordillos. Nung pagkaabot ko, sabi ko sa kanya, dahil tinitingnan niya, sir, bilangin niyo kung magkano, baka sabihin niyo kulang. Ayun, sabi niya, hindi, tiwala ko sa'yo. Ito ang naging hudyat sa paglusob ng mga operatiba. Umakyat ang tensyon ng subukan ni Police Inspector Tordillos na magpumiglas. Masa na pera? Sa pondo. Huwag ka na pumalag. Si P.O.3 De Los Santos agad ding dinisarmahan. Yung baril mo. Ay, ano rin, magmimidya tayo. Ibigay mo yung baril mo. Ay, wag mo. Ibigay mo yung baril mo. Ibigay mo yung baril mo. Ibigay mo eh. Ibigay. Ibigay mo yan. Sabi ko, ibigay eh. Ibigay mo yan. 2 men down, 1 to go. Pero itong si SPO1 Mendoza pumasok sa loob ng sasakyan niya. Ito ang tawag eh. Ang mga operatiba iniumang ang kanilang mga baril sa mobil. Lahat tensyonado sa maaaring mangyari. Layo, 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 layo. Babasag ko yan ha. Pag bilang ko 10, babasag ko yan. Sa bantang pagbasag, si SPO1 Mendoza ay natinag at ibinabana ang bintana. Agad siyang dinakma ng mga kapwa niya pulis. Makisama ka na. Mga nakanulit. Posas. Bakit? Tila hindi niya matanggap na siya na ngayon ang pinupusasan. Mga opisyal kami dito ha. O sige. Para sa'yo dito. Hindi. Gusto pa magkayang tayo eh. Wala ko sigurado na. Kilala mo ako, di ba? Oo, sir. Oo. Hindi pa sa akin, di ba? Yan naman yan. SOP yan! SOP! Para hindi ka naman pulis eh. Gusto mo pa, kahiyaan tayo eh. Ikaw magpo sa likod para wala ka na namin. Nabawi naman kay Inspector Tortillos at Mark Money. Pagbalik sa impila ng NCRPO sa mismong direktor ng ahensya, iniharap ang mga sospek sa pangingikil. You feel sorry, no, for having personnel in your unit na hindi karapat-dapat. Kapag may mga nahuhuling mga tauhan natin na napapabilang doon sa tinatawag natin mga scalawags, ay iniimbestigahan. Ang mga pulis naman kanya-kanya ng pasakalye. Wala, nag-ibisita lang. Bisita lang po. Opo. Pero ano po yung reaction din sa sinasabi nila na kinukunan niyo daw po sila ng pera? No. Ang mga makina nila doon ang walang papel. Walang papel po yung makina nila. Bakit po niyo kinukunan ng pera? Nakiusap, hindi ko namin sila kinukunan ng pera. Sama lang po, bisita lang. Bisita lang po. Ano po yung perang inabutan nyo kanina, yung nilagay mo sa folder? Wala pa akong nakabot. Alam mo kayong inabot na pera? Wala. Nag-ibisita lang sa mga junk shop, yung mga anti-fencing, yung mga cover to anti-carnapping. Bilang patunay ng lehitimo raw nilang operasyon, isang mission order ang ipinakita nila na nagmula sa kanilang epe. Pero teka, blankong mission order? Ayon sa NCRPO, mali ito. Paano natin sila masusupervise ng husto kung gagawa tayo ng mga pre-signed mission order? Kailangan alam natin kung ano yung tatrabahuhin natin. Kaya nga natin pinipirmahan yun. Sa isang bagay na naintindihan natin, alam natin kung ano ang gagawin ng ating mga tao. Hindi yung bibigyan natin sila ng blankong mission order at bahala na sila dun sa gagawin nila pagdating dun sa lugar. Sa blankong mission order, mapapansing wala ang pangalan ni Police Inspector Tortillos.
ang nagpakilalang Police Inspector Tordillos may sikreto. Ang kanyang mga ID, peke! Saan mo na ano yung ID? Saan mo pinagawa? Alam kami ng paggawa niyan. Ginawa namin para ilagay sa'yo. Hindi ka pulis ha? Aminado ka dyan, hindi ka pulis. Totoong pangalan mo to. Sus Mario Joseph, nagpupulis-pulisan lang pala. Ang kanyang mga ID tila pirmado din ng Epe ng Muntinlupa. Aba, at close daw sila sa larawang kanyang ipinakita. Kung hindi pulis si Tortillos, ano nga ba ang papel niya? Advisor lang. Advisor. May Mendoza. Civilian mo. Civilian. Advisor lang. Advisor lang. Advisor o tigapayo? Itong mga text message ba ang mga payo niya? Kayo po ba yung nagte-text sa kanila? O baka naman advisor ang bagong tawag sa tagatanggap ng pera? Dahil dawit ang kanyang pangalan sa tatlong nahuli, kinuha namin ang panig ng Epe ng Pulisya ng Muntinlupa. Hindi niya itinangging nagbigay nga siya o nag-issue ng blankong mission order. Binablanko yan binablanko yan. Pero isa-isa lang di bale, sir. Lahat naman halos binibigyan natin ng authorization ng mga units na gano'n. Para sa mga layo sila Pero kinontra ito ng NCRPO. Maliit lang yung Metro Manila, no? It is unlikely para sa atin, mga chief of police, no? O yung mga respective commanders na tinatawag, na magpipresign pa ng mission order na tinatawag. Pwede nilang abusuhin yon. Itinanggi naman ng Epe na tauhan niya ang nagpupulis-pulisan si Tordillos. We are not allowing anybody to use our name in any illegal activities. Wala akong naalam ko nga Niimbestigahan ko nga ngayon paano nasama yun doon. Itinanggi rin niya ang pirma sa ID na hawak ni Tordillos. Wala Baka mga fake yan. Kasi may pinapakita siyang picture sa amin na parang nakakilala niya nga kayo ganyan. Parang ano reaction niyo, sir? Dito, madali naman mga pictures Siguro, sa dami ng taong natin Dahil open tayo sa mga pictures Matapos maaresto, haharap sa kaso ang mga alagad ng batas na sina SPO1 Mendoza at PO3 De Los Santos. Robbery, extortion. At yun ang ikakaso criminally. Penalty is from 6 to 12 years, no? This is a simple case of harassment and an attempt to corrupt these dedicated police officers. Baliktad, instead of apprehending, kasi pag parang gusto nilang makapag-usap and then nung mahuhuli na, bumaliktad lahat ng story. May dagdag namang kaso para kay Tordillos dahil sa pagpanggap na pulis. Kasama siya dun sa robbery, extortion, no? Plus yung usurpation of authority because lumalabas sa ating verification na hindi naman siya member ng Philippine National Police. 6 to 12 years din. Ang hepe ng dalawang naarestong pulis, iimbestigahan naman ng pamunuan ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Yung immediate supervisor o chief of police nitong mga police na nahuli sa operation na ito ay pwede rin managot. Una, kung siya ay nagpabaya sa kanyang tungkulin na i-supervise tong mga tao na to, or pangalawa, kung direkta siyang nagmamando sa mga tao nito para ma-involve sa illegal na aktibidades. Maging sa kasong administratibo, hindi lusog ang mga inimbestigahan naming alagad ng batas. Maaring kasuhan ng grave misconduct. Ang parusa po dyan ay dismissal or demotion of rank. Ayon sa lokal na pamahalaan ng mga pulis ay inalista sa kanilang tungkulin. Sa piskalya, pangsamantalang pinalaya para sa karagdagang investigasyon ang mga naaresto. Pero tuloy ang kaso dahil ang mga ganitong umaalingasaw na reklamo tungkol sa madumi at patapon na asal na parang basura dapat na sabunin at linisin dahil illegal ang inyong gawain.